Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa Pinas News Review at eto nga mga kababayan, binaboy nila. Nako, malinis daw ang 2026 budget. Grabe to. Sir Ted, binulgar ang baho. Ayan mga kababayan, yan po ang ating alamin at bibigyan ng reaksyon sa vlog na ito. So yun mga karibin natin, bago po natin simulan ang panoorin at bigyan ng komento itong mga sasabihin ni Sir Ted Filon. Eto mga kaubayan, gusto ko lang pong ipaalam sa inyong lahat. Eto po ang, teka lang baka dito na lang. Sabi po kasi dito ni President o sa balitang ito, President Bongbong Marcos pinaghahandaan ang malawakang cabinet revamp matapos ang mababang ratings. Aray ko po. Sa palagay niyo po ba mga kaubayan, it is really the cabinet members who drag down President Bongbong Marcos sa trust rating, Hindi kaya mismo ang Pangulo, mga karibin natin, ang problema dito? Kasi biruin mo, ilang beses na po siyang nagpalit ng cabinet members. Ganun pa rin naman Pababa ng pababa ang kanyang trust rating. Ibig sabihin mga karibin natin, it is not about the cabinet members. It is about the president, mga kaubayan. Kung naiintindihan lang ng Pangulo. Diba? Baka kasi hindi naiintindihan. So ayan mga karibin natin, ano po ang inyong opinion? Komento patungkol dyan. Just comment down below. Sige nga, para malaman po natin ang public opinion patungkol po dito sa cabinet revamp na ito. It is really the cabinet members, or the president is the problem, O yan, comment down below mga karibin natin. Maraming salamat po. At eto na nga, simulan na po natin ang panonood at pagbibigay ng komento dito po kay Sir Ted Filon. Ted Filon, sa mga baboy na nagsasabing pinakamalinis ang 2026 budget. Ito, pakinggan po natin. Pinakamalinis na budget daw po sa kasaysayan ng Pilipinas. Siguro maganda ihambing natin ito, mga kapatid, sa isang pinakamalinis na kubeta. Kubeta, mga kapatid, na ating tab. Kubeta, mga kapatid, na hindi makikitaan ng anumampong matya o dumi sa kung saang sulok nito. Pero kubeta pan. Pero kung ang gagamit ay baboy. Ay! Ano ang mangyayari sa kubetang malinis? Mabababoy! Ako, ganda ng paghahambing mo, ha? Mahirap po sabihin itong pinakamalinis na budget sa kasaysayan po ng Pilipinas. Kasi Correct. baboy po ang magpapatupad niyan. Baboy po at baboy pa rin yan. Aray! Sabi ng Alright. Maghunus pili ka naman sa paggamit ng salitang baboy. Nasasaktan sa mga baboy. Baboy. At again, mga kapatid, kami po dito hindi maghahati ng problema sa inyo. Oo. Maliban na lamang po kung kayo pa yung mga proponents. Hindi tayo maghahatid ng sarili namin problema. Pero yung problema ng bayan, pasensya na po kayo. Kailangan talaga namin ihatid yan. Oo, ayaw man namin, gusto man namin puro good news. Sino naman may gusto ng bad news? Opo. Lahat tayo gusto natin good news. Kaya lang talagang, ang hirap pong maghanap ng good news sa gobyernong ito. Ang good news daw, mga guys. Opo. Guys! Oh. Guys, di ba kayo masaya? Kayo? Di ba kayo? Di ba kayo? Parang hindi nga talaga masaya, Oo nga, mga kaubayan, parang hindi tayo masaya, Tayo mga ordinaryong Pilipino, paano ka sasaya, Alam mo na kung anong mangyayari dyan sa budget na yan, Dati mga kaubayan, pag may budget, masaya, Kasi alam po natin, magkaka-project, di ba? Mapapakinabangan ng taong bayan. Yung iba, umaasa na magkakatrabaho sila dahil po sa budget na yan. Di ba? Pero ngayon, parang malungkot. Di ba? Nalulungkot po ang mga Pilipino. Bakit? Napakalaki po ng utang. Di ba? Napakalaki po ng utang
hindi man lang napapakinabangan ng taong bayan. Diba? Smile naman kayo dyan. Let's We have give a us a budget. Guys, we have a budget! Oh. Alright, sige. So, nalagdaan na po ang ating budget. Ang ating pong pag-aambag-ambagan mga kapatid ay 6.7 something trillion pesos. 793. Pinakamalaki sa kasaysayan po ng Pilipinas. Pero ang sabi ho naman po ng ating presidente, siya ba nagsabi nito? O may mga ibang nagsabi na ito raw po ang pinakamalinis na budget. Wow! Yan ang people-centered budget pa daw ito. Pinakamalinis na budget po po sa kasaysayan ng Pilipinas. So, ito lang po sa atin dito. Pinakamalinis na budget. Siguro maganda ihambing natin ito, mga kapatid, sa isang pinakamalinis na kubeta. Tama? Pinakamalinis na kubeta. Kubeta po. Maganda naman na doon. Kubeta, mga kapatid, na ang kintab. Kubeta, mga kapatid, na hindi makikitaan ng anumang pong matya o dumi sa kung saang sulok nito. Yan po, mga kapatid, ang pinakamalinis na kubeta. Oo. Pero kubeta pa. Pero, hindi, pero, pero, kung ang gagamit ay baboy, Ay! ano ang mangyayari sa kubeta malinis? Mabababoy. Naku, ang ganda ng paghahambing mo, ha? Correct ka Sa dyan? kubeta. Correct Totoo ka yan. Alam nyo ba, sa bahay, yan ang tinitingnan. Masasabi mo daw na malinis ang isang tao sa kanyang tahanan. Refleksyon. Kapag pumasok ka doon sa banyo, hindi lang yung bahay na malinis mismo. Pag ikaw ay pumasok sa banyo at nakita mo na maayos, malinis ang kanilang banyo. Hindi lang kusina, hindi lang sala, maging ang kubeta. Ang kubeta, bow. Pero minsan hindi natin maiiwasan na may mga kasama tayo sa bahay na mga baboy sa kubeta. Ang kubeta, bow. Mapapumali. Paghahambing mo, napakagandang paghahambing. Kasi nga naman, kahit gaano kalinis ang budget, depende pa rin sa gagamit. Malinis ba yung gagamit? May punto ka. Ang ganda. Ang kubeta. Wow. Word of the day. Kubeta. Ang dami na po ng pag-uusapan this morning. Of course, ito nga pong budget na ito na kung ano man po ang tawag nila dyan, mga kapatid, tayo pong lahat ay mag-aambag-ambagan para dyan. As a matter of fact, tayo po'y uutang na naman para ponduhan po yan. Wala ho tayong magagawa dyan. Ang ating po na lamang nga sabi, Yun nga ang problema, mga kaubayan. Bababuyin lang nila yung budget, pero tayong mga ordinaryong Pilipino, tayong lahat ng mga Pilipino, mayaman man o mahirap, mga karibin natin, ay mag-aambag-ambag. Para bayaran ang inutang nilang yan. Diba? Yun lang yung masaklap dito. Kasi nga, no, parang wala, ginagawa tayong gatasan ng gobyernong ito. Sila lang po ang nakikinabang. Diba? sabi nga may Ginoong Diwago ni Tondo, magpatuloy po sa pagbabantay kung paano po ito gagastusin, no? Sige, so, ito ho, bago natin tunghayan tong ating pabida at ang ating pong pa-contest today, dalawa po ito na maaari nyo hong salihan and chance to win hanggang minimum po na 2,000 pesos. Salamat po muli sa ating pong mga Happy Anonymous. Thank you very much. All right, so ito na muna, bago natin Bago balikan ng kubeta. Hindi, Sige. ito na muna, itong sa budget, mga kapatid. Opo, para lang ho natin matunghayan itong isyong ito na ngayon pa lang po pag-isipan na po natin. Kasi kung atin pong mapapansin, ito hong inaprubahan nilang budget, kaya nga po yung iba naghihinagpis. Kasi yung provision ng bawat alokasyon sa bawat distrito, pansinin po ninyo yung mga proyekto. Halos pare-pareho na naman at ang halaga pare-pareho pa din. Yan po sinasabi nung iba. Huwag mo na munang tukuyin yung UA, yung Unprogrammed Appropriations. Iba hong usapin yun. Doon na lang po mismo sa DPWH budget.
pare-pareho po na naman yung halaga. Pansinin po ninyo. Kung yan po yung multipurpose buildings, pare-pareho po yan. Oo, may 20 million, 10 million, 10 million, pare-pareho. Iba't ibang mga lugar umano, pero pare-pareho yung project. Ganon din po sa mga ngalsada. Yes, daang milyon. Paano ka naman nagbigay ng ganong kalaking halaga? Oo, nang pare-pareho po yung halaga, iba-ibang mga lugar, hindi ba? Talagang isipin mo, opo, hindi natin may tuturing na itong budget na ito, opo, ay katiwa-tiwala. Seeing is believing. Kasi, opo, ito mga kapatid, ay noong pa man sinasabi at kinumpirma na doon sa mga nagdaang hearing. Basahin ko lang ang isang statement under oath ng isang dating district engineer. Kung paano po mga kapatid ang kanila pong kitaan. Kasi ngayon, maaari sabihin natin, sige, itong mga to, yung mga nasasangkot yan, kinasuhan na. Yung iba, tandaan natin, libong flood control projects ito, 10,000 po ito. Mahigit sa nagdaang pong ilang taon, hindi lang panahon ng panunungkulan ni Pangulong Marcos, hindi panahon ng panunungkulan ni Pangulong Duterte. Ilan pa lang ang talagang nasuri na imbestigahan at ilan pa lang ang nakasuhan, yung iba. Maaari bang sabihin natin na yung ibang mga may allocables, may mga inilaan na halaga sa kanila pong mga lugar o distrito, matitino ang mga nandoon. Sorry po kasi para ka nang walang tiwala. Kasi nga, paano ka ba magtitiwala sa nabulgar? Let me just get my eyeglasses. At pinukuha na nga po ni Manong Ted ang kanyang salamin para sa mga nakikinig sa radyo. Isinuot din po ang headset. Hinawakan po ang bond paper. Ilang pahina po ito. At ngayon ay babasahin na niya. Basa! Okay. Sa ilalim po ng numero 10, sa sinumpaang salaysay ni Boss Henry Alcantara. Okay? Ito po. Ang aking mga inihahayag na impormasyon ay base sa mga records at personal kong kaalaman ukol sa mga pagpopondo at implementasyon ng mga flood control projects. But basically po, si Boss Bryce naman sinasabi, DPWH projects, lahat same. Ito po. Ang sinasabi po dito, magmula po sa NEP, mula sa NEP, hanggang sa ito po'y dumaan mga kapatid sa House Bill, Senate version, and then GAA, including nga yung UA. Ang kasunduan ay 25% ang para sa proponent. May advance payment na ito na 5 to 15% na kalimitan pong hinihingi. Eto ho, itong isa ang may starring po ditong tao kapag ganap na ang NEP base po sa pagdinig sa Kamara de Representante. NEP pa lang may hatagan na. Samantalang ang pondo sa BICAM ay may advance payment din na 5 to 10%. Nakilimitan pong hinihingi matapos ang deliberasyon ng BICAM at ang balanse ay babayaran ng buo paglabas po ng GAA. That is the modus. And then, labas po noong sinasabi din po na ng mismong GAA na mayroong UA, pag may provision doon na maaari ng kalikutan, 30% daw po ang sinasabing hingian ng proponent. So ano ang ating tinutukoy dito? Ito yung modus. Maaari sabihin nila, ay dati yan. Oo, wala na yan ngayon. Wala na yung mga tao na yan Di ba? Yun ang sasabihin nila. Wala na daw yung iba. So yun mga kababayan, naniniwala po ba kayo na ang 2026 budget ay ang pinakamalinis sa kasaysayan ng ating Philippine government? Diba? Sabi nga po kanina, no? Wala na raw yung mga tao Pero yung sistema, no? Yung sistema nandyan pa rin Pinalitan lang yung mga tao. Pero yung sistema, ganun pa rin po mga kababayan, no? Well, mga karibin natin, ano po ang inyong opinion, reaksyon, patungkol po sa video ito? Comment na lang po sa baba. Ayan, maraming salamat po.